Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 171. Lumang Tipan, 2 Kings 19:14-37, 2 Kings 20. Natanggap ni Hezekias ang liham na ito mula sa mga mensahero at binasa ito. Umakyat siya sa tahanan ni Yahweh at nilatag ito sa kanyang harapan. Pagkatapos nanalangin si Hezekias sa harapan ni Yahweh at sinabing, Yahweh ng mga hukbo, Diyos ng Israel, ikaw na nakaluklok sa ibabaw ng cherubim, ikaw lang ang Diyos sa lahat ng mga kaharian sa buong mundo. Nilikha mo ang langit at ang lupa. Ibaling mo ang iyong tainga, Yahweh, at makinig. Buksan mo ang iyong mga mata, Yahweh, at tingnan, at pakinggan ang mga salita ni Sennacherib, na kanyang pinadala para kutsain ang buhay na Diyos. Tunay nga, Yahweh, winasak ng mga hari ng Assyria ang mga bansa at ang kanilang mga lupain. Nilagay nila ang kanilang mga Diyos sa apoy, dahil hindi sila mga Diyos pero gawa ng mga kamay ng mga tao, kahoy lamang at bato. Kaya winasak sila ng mga taga-Assyria. Kaya ngayon, Yahweh aming Diyos, iligtas mo kami, nagmamakaawa ako, mula sa kanyang kapangyarihan, para malaman ng lahat ng mga kaharian sa mundo na ikaw, Yahweh, ang nag-iisang Diyos. Pagkatapos nagpadala si Isaias na anak ni Amoz ng mensahe kay Hezekias, sinasabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel, dahil nanalangin ka sa akin tungkol kay Sennacherib ang hari ng Assyria, narinig kita. Ito ang mensahe na sinabi ni Yahweh tungkol sa kanya, kinamumuhian ka ng birheng anak na babae ng Sayon at pinagtatawanan ka para hamakin ka. Iniiling ng anak na babae ng Jerusalem ang kanyang ulo sa iyo. Sino ang iyong sinuwi at kinutya? At sino ang iyong pinagtaasan ng boses at itinaas ang iyong mata ng may pagmamataas? Laban sa banal ng Israel. Nilabanan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong mga mensahero, at sinabing, kasama ng daan-daang kong mga karwahe ay umakyat ako sa kataasan ng mga kabundukan, sa pinakamataas na tuktok ng Lebanon. Puputulan ko ang matatiyog na cedar at mainam na mga puno ng igos doon. At papasukin ko ang pinakamalalayong bahagi nito, ang pinakamasagana nitong gubat. Hamukay ako ng mga balon at uminom ng mga tubig mula sa mga ibang bansa. Tinuyot ko ang lahat ng mga ilog ng Ehipto sa ilalim ng aking talampakan. Hindi mo pa ba naririnig kung paano ko ito itinakda noon pa man, at ginawa ito noong sinaunang panahon? Ngayon ay tinutupad ko na ito. Narito ka para tibagin ang matitibay na lungsod at maging tumpok ng mga durog na bato. Ang kanilang mga mamamayan, na kaunti ang lakas, ay nawasak at napahiya. Sila ay mga halaman sa bukirin, lunti ang mga damo, ang damo sa bubungan o sa bukirin, na sinunog bago pa man ito lumaki. Pero alam ko ang iyong pag-upo, paglabas, pagdating, at ang iyong matinding galit laban sa akin. Dahil sa matinding galit mo sa akin, at dahil umabot sa aking pandinig ang iyong kayabangan, ilalagay ko ang aking kawit sa iyong ilong, at ang aking lubid sa iyong bibig, ibabalik kita sa paraan kung paano ka dumating. Ito ang magiging tanda para sa iyo, sa taon na ito ay kakainin mo ang mga ligaw na halaman, at sa pangalawang taon ang tatubo mula roon. Pero sa pangatlong taon ay dapat kang magtanim at umani, magtanim ng ubasan at kainin ang kanilang bunga. Ang mga natira sa angkan ni Juda na mabubuhay ay muling uugat at mamumangga. Dahil mula sa Jerusalem ay may lalabas na nalabi, mula sa bundok Sayon ay darating ang mga naligtas. Gagawin ito ng kasigasigan ni Yahweh ng mga hukbo. Kaya ito ang sinasabi ni Yahweh tungkol sa hari ng Assyria, hindi siya papasok sa lungsod na ito ni papana ng palasorito. Hindi siya makakalapit dito ng may kalasag ni magtatayo ng tangtungang panglusob dito. Ang daan na kanyang tinahak para makarating ang magiging parehong daanan sa kanyang pag-alis, hindi siya papasok sa lungsod na ito. Ito ang kapahayagan ni Yahweh. Dahil ipagtatanggol ko ang lungsod na ito at sasagipin ito, para sa sarili kong kapakanan at para sa kapakanan ng lingkod kong si David. Nang gabing iyon lumabas ang anghel ng Diyos at nilusob ang kampo ng mga taga-Assyria, pinatay ang 185,000 na mga sundalo. Nang bumangon ang mga lalaki ng madaling araw, nagkalat ang mga bangkay sa paligid.
Kaya umalis si Sennacherib na hari ng Assyria sa Israel at umuwi at nanatili sa Ninive. Kinalaunan, habang sumasamba siya sa tahanan ni Nisroch ang kanyang Diyos, pinatay siya ng kanyang mga anak na sina Adramelech at Sarezer gamit ang espada. Pagkatapos tumakas sila sa lupain ng Ararat. Pagkatapos ang kanyang anak na si Esarhaddon ang pumalit sa kanya bilang hari. Sa mga panahon na iyon ay may sakit si Hezekias na maaari niyang ikamite. Kaya pinuntahan siya ni Isaias ang anak ni Amoz, at sinabi sa kanya, sinasabi ni Yahweh, ihanda mo ang iyong sambahayan, dahil mamamatay ka na, at hindi na mabubuhay. Pagkatapos humarap si Hezekias sa pader at nanalangin kay Yahweh, na sinasabing, pakiusap, Yahweh, alalahanin mo kung paano ako buong pusong lumakad ng tapat sa iyong harapan, at kung paano ko ginawa ang tama sa iyong paningin. At tumangis ng malakas si Hezekias. Bago lumabas si Isaias sa gitnang patio, dumating sa kanya ang mensahe ni Yahweh, na sinasabing, bumalik ka, at sabihin kay Hezekias, ang pinuno ng aking bayan, ito ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ni David na inyong ninuno, narinig ko ang iyong panalangin, at nakita ko ang iyong mga luha. Pagagalingin na kita sa ikatlong araw, at aakyat ka sa tahanan ni Yahweh. Dadagdagan ko ng 15 taon ang iyong buhay, at ililigtas kita at ang lungsod na ito mula sa kapangyarihan ng hari ng Assyria, at ipagtatanggol ko ang lungsod na ito para sa sarili kong kapakanan at para sa kapakanan ng aking lingkod na si David. Kaya sinabi ni Isaias, kumuha kayo ng tumpok ng mga igos. Ginawa nila ito at pinatong sa kanyang pigsa, at gumaling siya. Sabi ni Hezekias kay Isaias, ano ang magiging tanda na pagagalingin ako ni Yahweh, at dapat akong umakyat sa templo ni Yahweh sa ikatlong araw. Sumagot si Isaias, ito ang magiging tanda para sa iyo mula kay Yahweh, na gagawin ni Yahweh ang bagay na kanyang sinabi. Dapat bang humakbang ang anino ng 10 hakbang pasulong o 10 hakbang pabalik? Sumagot si Hezekias, madali lang para sa anino na humakbang ng 10 beses pasulong. Hindi, hayaang humakbang ang anino ng 10 hakbang pabalik. Kaya tumawag si Isaias kay Yahweh, at dinulot niya ang anino na humakbang ng 10 beses pabalik, mula sa pinanggalingan nito sa hagdan ni Ahaz. Sa panahon na iyon si Berodach Baladan na anak ni Baladan hari ng Babylonia ay nagpadala ng mga liham at isang kaloob kay Hezekias, dahil narinig niya na nagkaroon ng karamdaman si Hezekias. Nakinig si Hezekias sa mga liham na iyon, at pinakita niya sa mga mensahero ang buong palasyo at ang kanyang mahahalagang mga gamit, ang pilak, ang ginto, ang mga sangkap at mahalagang langis, at ang imbakan ng kanyang mga sandata, at lahat ng matatagpuan sa kanyang mga imbakan. Walang natira sa kanyang bahay, ni sa lahat ng kanyang kaharian, ang hindi pinakita ni Hezekias sa kanila. Pumunta si Propeta Isaias kay Haring Hezekias at tinanong siya, anong sinabi ng mga lalaking ito sa iyo? Saan sila nagmula? Sinabi ni Hezekias, nagmula sila sa malayong bansa ng Babylonia. Tinanong ni Isaias, ano ang nakita nila sa bahay mo? Sumagot si Hezekias, nakita nila lahat ng bagay sa aking bahay. Wala sa mga mahahalaga kong mga gamit ang hindi ko ipinakita sa kanila. Kaya sinabi ni Isaias kay Hezekias, makinig sa mensahe ni Yahweh, tingnan mo, paparating na ang araw ng lahat ng nasa iyong palasyo, ang mga bagay na inimbak ng iyong mga ninuno hanggang sa araw na ito, ay dadalhin sa Babylonia. Walang matitira, sabi ni Yahweh. At ang mga anak na lalaki na nanggaling sa iyo, na ikaw mismo ang nag-alaga, dadalhin nila palayo, at sila ay magiging mga yunoko sa palasyo ng hari ng Babylonia. Pagkatapos sinabi ni Hezekias kay Isaias, mabuti ang mensahe ni Yahweh na iyong sinabi. Dahil inisip niya, hindi ba magkakaroon ng kapayapaan at katatagan sa aking panahon? Para sa ibang mga bagay tungkol kay Hezekias, at lahat ng kanyang kapangyarihan, at kung paano niya itinayo ang tubigan at ang padaluyan ng tubig, at paano niya dinala ang tubig sa lungsod, hindi ba nakasulat ang mga ito sa aklat ng mga kaganapan sa buhay ng mga hari ng Juda? Nahimlay si Hezekias kasama ng kanyang mga ninuno, at si Manases na kanyang anak ang pumalit sa kanya bilang hari. Bagong tipan.
Acts 28:1-16. Nang kami ay nakarating ng maayos, nalaman namin na ang islang iyon ay tinawag na Malta. Ang mga katutubong tao roon ay nag-alok sa amin ng hindi lang basta pangkaraniwang kabutihan. Ngunit sila ay nagsindi ng apoy at tinanggap kaming lahat, dahil sa walang tigil na pag-ulan at lamig. Ngunit nang si Pablo ay nakapag-ipon ng ilang bigkis ng kahoy at inilagay sa apoy, isang ulupong ang lumabas dahil sa init at kumapit sa kanyang kamay. Nang makita ng mga katutubo na ang ahas ay kumapit sa kanyang kamay, nasabi nila sa isa't isa, ang taong ito ay tiyak na mamamatay tao, na nakatakas mula sa karagatan, at hindi siya pinayagan ng katarungan upang mabuhay. Ngunit ipinagpag niya ang ahas sa apoy at hindi siya nasaktan. Hinihintay nila siyang mamaga at mag-apoy sa lagnat o di kaya'y biglang mamatay. Ngunit pagkatapos nilang pagmasdan ng mahabang panahon nakita nila na walang nangyaring pagbabago sa kanya, nagbago ang kanilang isip at sinabi nila na siya ay isang Diyos. Ngayon, sa malapit na dakong yun may mga lupain na pagmamay-ari ng pinuno ng isla, isang lalaki na nagngangalang Publia. Malugod niya kaming tinanggap at ipinaghanda kami sa 3 araw. Nangyaring ang ama ni Publia ay nagkalagnat at nagkaroon ng disenterya. Nang si Pablo ay lumapit sa kanya, nanalangin siya, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanya, at pinagaling siya. Pagkatapos nitong mangyari, ang ilan sa mga taong nasa isla na may sakit ay lumalapit din, at sila ay gumaling. Pinarangalan din kami ng mga tao ng maraming karangalan. Nang kami ay naghahanda na sa pagliyag, binigyan nila kami ng aming mga pangangailangan. Pagkatapos ng 3 buwan, kami ay nagtakda ng paglalayag sa barkong Alexandria na taglamig sa isla, na ang kanilang sagisag ay ang kambal na mga lalaki. Nang kami ay dumaong sa lungsod ng Syracuse, kami ay nanirahan doon ng 3 araw. Mula doon kami ay naglayag at nakarating sa lungsod ng Regio. Pagkatapos ng 1 araw ang hangin mula sa timog ay umiihip, at sa 2 araw ay nakarating kami sa lungsod ng Puteoli. Doon nakahanap kami ng ilang kapatiran at inanyayahan kami na tumira sa kanila ng 7 araw. Sa daang ito nakarating kami sa Roma. Mula doon ang mga kapatiran pagkatapos nilang marinig ang tungkol sa amin, dumating sila para salubungin kami sa malayo sa pamilihan ng Apio at ang 3 tuluyan. Nang nakita ni Pablo ang magkapatid, nagpasalamat siya sa Diyos at siya ay napalakas. Nang kami ay pumasok sa Roma, pinayagan si Pablo na tumirang mag-isa kasama ang sundalong nagbantay sa kanya. Mga awit, Psalm 83:1-18. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na puno ng pasasalamat ang aming mga puso dahil sa iyong hindi natitinag na proteksyon at gabay, tulad ng iyong ipinakita sa pagliligtas ng iyong bayan sa 2 hari. Kung paanong iyong dininig ang panalangin ni Hezekias ng may awa, kami ay humihingi ng iyong tulong sa aming buhay, na nagtitiwala sa iyong mga pangako. Sa mga pagsubok na aming kinakaharap, naway kami, tulad ni Pablo, ay magmalaki sa iyong kabutihan, na ibinabahagi ang pag-asa na nasa iyo sa mga nasa aming paligid. Panginoon, tulungan mo kaming magkaisa sa pananampalataya, tulad ng paalala sa amin ng awit 83 tungkol sa kapangyarihan ng sama-samang panalangin laban sa aming mga kaaway. Sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng karangalan, papuri, at kaluwalhatian. Amen.